patungkol sa buhay na nakaugnay kay Kristo. Ito po ay buhay natin na nakaugnay kay Kristo. Yung buhay natin ng isang Kristiyano na nanampalataya sa Panginoon Hesus, ano po ang katotohanan na sinasabi ng Biblia patungkol sa atin bilang mga Kristiyano o bilang mga tao na nanampalataya kay Kristo. Una po na ating pinag-aralan ay perfectly loved by God. In Christ, we are perfectly loved by God. Tayo pong lahat dahil kay Kristo ay perfectly, kumpleto ang pag-ibig ng Diyos. Dakila ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Sabihin mo sa iyong katabi, mahal na mahal ka ng Diyos. Lagi po natin tandaan yan, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay completely and perfectly. Bakit po? Sapagkat pinatunayan po niya yan, ang sabi ng kanyang salita, nakasalanan pa lang tayo, minahal na tayo ng Diyos. Ngayon pa kaya na pinatawag na tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen! Kaya ang ating pong pinag-aralan ng nakaraang linggo, part 2, in Christ, we are completely forgiven. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa ating tayo lahat, ay totally or completely na pinatawad na ng Diyos. Alin ang pinatawad sa atin ng Diyos? Ang ating past, past, present, and future na kasalanan ay pinatawad na ng Diyos. Pastor, ibig sabihin, yung mga pagkagawa ko pa ng kasalanan ay pinatawad na ng Diyos. Kasali yun sa binayaran ng Panginoon sapagkat ganun kabuti ang ating Diyos. Bakit po? Sapagkat mga kapatid, ang totoo pong pinatawad ng Diyos, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya maaaring makagawa ka, makaisip ka na ikaw ay nagkasala. Maaaring nakapag-isip ka ng kasalanan. Maaaring nakagawa ka ng isang bagay ng kasalanan. Pero hindi ka na nananatili sa kasalanan na yun. Bakit? May conviction ng Holy Spirit. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang papatunay na tayo mga anak ng Diyos ay ang Espiritu na nasa sa atin. Kapag tayo ay mayroong Holy Spirit, ito ay nagpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos. At tayo mga anak ng Diyos tayo hindi nagpapatunay sa mga pagkasala. Naintindihan mo ba natin yan? Tayo pong lahat ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos, sapagkat tayo ay mayroong Holy Spirit. Mayroon tayong silyado ng banal na Espiritu. Kaya dahil kay Kristo ang katotohanan, we are completely forgiven. Pinatawad tayo ng Diyos. Wala tayong utang, bayad ng Panginoong Jesucristo. Not many sin, not some sin, but all sins are forgiven. Ngayon pong linggong ito, ang ating pong pag-aaralan ay in Christ, we are righteous and holy like God. Kagaya ng ating inawit kanina, the church righteous and holy. In Christ, dahil kay Kristo, tayong lahat po ay righteous and holy. Kahit yung nakikita ng tao, parang hindi naman righteous to. Pero pagka nakikita Kristo, iba ang nakikita ng Diyos sa atin. Sapagkat hindi nakikita ng Diyos na tayo ay makasalanan. Ang nakikita ng Diyos sa atin, si Jesus na kanyang anak. Amen. Kaya ang tingin sa atin ng Diyos, holy and righteous. Kapag po sinabing holy and righteous, ito po ay binigay ng Diyos sa atin. Kasi po, hindi po pwede na magkaroon tayo na galing sa Diyos pero wala naman ang Diyos. No? Ang ibig sabihin, hindi magbibigay ang Diyos sa atin nang wala siya. Kaya ang Diyos nagbigay sa atin, naging righteous and holy tayo kasi ganun siya. Papakita po namin muna yung sinasabi ng salita ng Diyos na in Christ we are righteous and holy like God. Pakita ko po sa inyo yung number 1, the affirmation. 4 na bagay po yung tuturo ko po sa inyo ngayong bagay ito. Una, the affirmation. Ang pagpapatunay sa salita ng Diyos. Ano po ba yung ina-affirm sa salita ng Diyos? Na ang Diyos ay righteous and holy. Sabi po ng Biblia, sa aklat ng awit 145 verse 17, the Lord is righteous in all His ways. Ang Diyos po ay righteous at lahat ng kanyang lakad
ay matuwid and faithful in all He does. Lahat ng kanyang gawain, lahat ng kanyang lakad, ang sabi ng salita ng Diyos ay righteous, matuwid. Question, ang Diyos po ba ay righteous? Okay, that's affirmation. Pangalawang verse, sabi po ron, sa awit 198 verse 142, your righteousness is everlasting. May hangganan po ba ang righteousness ng Diyos? Wala. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang kanyang katwiran ay magpasawalang hanggan. Your righteousness is everlasting and your law is true. Ang binabanggit po ng law ay yung Old Testament, sapagkat yung pong awit ay Old Testament po yan. Pero pinapakita po natin, your righteousness is everlasting. Ang pagiging matuwid ng Diyos ay pangwalang hanggan. Inuulit ko, ang Diyos ay hindi magbibigay sa atin nang wala siya. Kaya binibigay sa atin kasi ganun siya. Leviticus 11:44, sabi ng Panginoon, I am the Lord your God. Consecrate yourselves and be holy because I am holy. Ang Diyos po ba ay banal? Sabi niya, i-concentrate niyo yung sarili niyo. Italagan niyo ang inyong sarili sa akin. Magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Ang Diyos ay banal. Sabi niya, speak to the entire assembly of Israel and say to them, be holy because I, the Lord your God, I'm holy. So, nais ng Diyos sa atin ay yung holiness and righteousness. Kasi ang Diyos ay ganon. Leviticus 20:26, you are to be holy to me because I, the Lord, I am holy. Yan yung sinasabi ng Panginoon. Ano pa? 99 verse 9 ng awit. Exalt the Lord our God and worship at His holy mountain. For the Lord our God is holy. Ang daming mga verse na pinapakita sa Biblia na ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay matuwid. Bakit po natin pinakikita? Sapagkat sinasabi po natin na ang Diyos hindi magbibigay sa atin kung hindi siya ganon. Ang Diyos, kaya tayo ay naging holy sapagkat ang Diyos ay holy and righteous. Kaya, the affirmation na sinasabi ng salita ng Diyos ay totoo. Righteous and holy. Yan ang karakter, katangian ng Diyos. Amen? Pangalawa, the imputation. Yung sakop. The imputation. Ano ba ibig sabihin ng imputation? Ang imputation po, ang ibig sabihin is the perfect righteousness and holiness of Christ is credited to believers so that they are seen as righteous and holy in God's eyes. Hallelujah. Yung imputation, yung righteousness and holy, the imputation, ito pala yung nagsasabi na tayo ay perfect, yung perfect righteousness and holiness ay meron tayo sapagkat yung dahil kay Kristo, ibinihi sa atin yung kanyang katwiran, ibinihi sa atin yung kanyang kabanalan. Yan yung ginawa ni Kristo sa atin. Imputation means that the perfect righteousness and holiness of Christ is credited to believers. Yung holiness and righteousness ni Kristo, yung perfect holiness and righteousness ng Panginoon Kristo ay ibinihis sa iyo at sa akin. Hallelujah. Sabi po na salita ng Diyos, si Jesus ay righteous and holy at yung ginawa ni Kristo na yon, dahil tayo nanampalataya sa Panginoon, credited sa atin. Credited tayo. Kasama tayo sa ginawa ng Panginoon Kristo so that they are seen as righteous and holy in God's eyes. Para ang pagtingin sa atin ng
Diyos, ang tingin sa atin ng Diyos ay righteous and holy. The church, He knows, righteous and holy. Amen. Kaya ikaw, nanampalataya kay Kristo, ang tingin sa atin ng Diyos, righteous and holy. Kaya nga po tayong lahat ay malaya nakakapasok sa dako ng kabanal-banalan ng pagsamba at katagpuin ng presensya ng Diyos sapagkat tayo ay karapat-dapat humarap sa Diyos na banal because in Christ we are righteous and holy. Amen. Kaya lahat ng ating inaalay ng pagpupuri at pagsamba ay nagiging karapat-dapat sa Diyos because not of ourselves, because of Christ is in us. Dahil kay Kristo na ibinihis ka, ibinihis tayo, ibinihis natin si Kristo sa ating mga buhay. Kaya tayo lahat righteous and holy. Amen. Yung kabanalan po, hindi sa ginagawa natin. Hindi dahil sa mga pagsasakripisyo natin ang kabanalan. Ang kabanalan ay hindi dahil sa ating mga ginagawa. Ang kabanalan ay dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi sa ating paglilingkod, hindi sa ating sakripisyo, hindi sa ating pag-aayuno, hindi ito ng kabanalan. Kaya tayo nagpe-prayer and fasting, hindi para magpakabanal, sapagkat banal na tayo sa harapan ng Diyos. Kaya tayo nagpe-prayer and fasting to submit kung ano ang will ng Diyos ay yun ang mangyari. Hindi tayo nagpe-prayer and fasting para mangyari din yung gusto natin. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Iba, ang thinking po ng ibang Kristyano, magpe-prayer and fasting ako para matupad itong panalangin ko. Tayo, ito pa rin ng Diyos kahit hindi mo gawin yun. Kung kalooban niya. Tama po ba? Ang ibig sabihin, kaya tayo ginagawa ng prayer and fasting, hindi po masama ang prayer and fasting, ginagawa po natin yan. Pero, kaya natin ito ginagawa, dapat maintindihan natin, dahil ginagawa natin to, isasubmit natin kung ano ang gusto ng Diyos. Yun ang mangyari sa atin. Hindi nagpe-prayer and fasting tayo. Tapos kung ano naman yung gusto nating mangyari, yun ang gusto natin. Pag hindi sinugot ng Diyos yung gusto natin, tatampo tayo sa Diyos. Pero nag-prayer and fasting pa naman ako, pati hindi nangyari. Ayoko na, hindi totoo yan. Ay, balik pa na ako sa prayer and fasting. Yun. Kaya ka nag-prayer and fasting to submit kung ano ang gusto ng ating tatay sa langit na makabubuti para sa atin. Amen. Amen. Yung ating magiging righteous and holy ay gawa ni Kristo sa atin. Tingnan niyo. And to put on, sabi ng Ephesians 4:24, and to put on the new self. Yung tinatawag po ng new self, yun po yung born again. Yung new self, born again. Sabi ni Paul sa Efeso, and to put on the new self, born again, spirit, created to be like God in true righteousness and holiness. Tingnan niyo po yung verse na yan, ha? Kaitan niyo po? And to put on the new self. Ano po yung new self? Born again spirit. Tandaan po natin, ang na-born again sa atin ay yung spirit. Hindi yung ating soul, hindi rin yung ating body. Ang na-born again ay yung spirit. Ang new self na tinatawag ni Apostol Paul ay yung spirit. Kapagkat yung spirit ay namatay nang magkasala ang tao. Sabi ng Diyos, wag mong kainin, wag mong ipuin, mamamatay ka. Sa katigasan ng ulo ng tao, dahil sa pagsunod sa demonyo, ano nangyari? Hinipo, kinain, namatay ang spirit. Kaya ang requirement ni Jesus sa lahat ng tao ay mag-born again. Kaya pagiging born again ay hindi isang relihiyon. Ang pagiging born again ay isang relasyon sa Diyos. Kaya sabi ng Apostol Paul, and to put on the new self, born again spirit, created. Tingnan niyo po, ano po yung new self na sinasabi ng Apostol Pablo para maunawaan po natin? Ano po yung new self? Created to be like God. In true righteousness and holiness. Tingnan niyo po yung verse po na yan. Tandaan niyo po yan.
yourself, born again, created to be like God. Ano po ibig sabihin? Pakita ko sa inyo yung diagram. Yung ating spirit ay na-born again. Yung espiritu po natin na sinasabi ng Apostle Paul, yan yung na-born again. Amen. Ang sabi ng Bible, as for you, you were dead in your transgression and sin. Patay tayo sa ating pagsalaksan at pagkakasala. Dahil tayo namatay, spirit, ang sabi ng Diyos, kailangan ipanganak tayo sa espiritu. Sabi niya, flesh give birth to flesh, but the spirit gives birth to the spirit. Ang espiritu ng Diyos ang may kagawan para mabuhay yung patay. Sapagkat ang Diyos lang ang kayang gumawa na mabuhay yung patay. Yung spirit sa atin na born again, na buhay muli. Kaya ang sabi ng Apostol Paul, binanggit din si Jesus Christ, binanggit yan. Si Apostol Paul, binanggit din yan. Kaya lang ang kanyang pagkabanggit ay ito. Sabi ng Titus 3:5, He saved us not because of righteousness things we had done, but because of His mercy, He saved us through the washing of rebirth. Sa King James Version, ang tawag regeneration. Sabi ni Jesus, we must be born again. Yung po bang born again at rebirth ay isa? Isa po, ano? Rebirth. Pinanganak muli. Rebirth. Born again. Pinanganak muli. Parehas. So, si Jesus Christ at si Apostle Paul, iisa ang sinasabi. And renewal by the Holy Spirit. Kailangan magkaroon ng rebirth. Maipanganak muli. Magkaroon ng regeneration. Kaya, ang sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto ay ito. Sa Korinto 5:17 ng TLB version, maganda po ang sinabi. When someone become a Christian, he become a brand new person in what? Inside. Yan yung sinasabi ng salita ng Diyos. Na tayo po dahil kay Kristo, we are brand new person inside. Bago na ang ating espiritu. At yung espiritu na yun, ang sabi ng Apostle Paul, sabi ng Bible, I like God. He is not the same anymore. A new life has begun. Amen. Nagsimula ang bagong espiritu dahil sa kagagawan ng Diyos. Tingnan niyo po yan. Yung born again and new creation are synonymous. Magkaparehas po siya. Yung sabi ng Apostle Paul na, yung sabi ni Jesus Christ na kailangan ma-born again, at sabi ng Apostle Paul na new creation, synonymous po, magkatulad. Kaya ang kailangan sa isang tao ay maipanganak in the Spirit, at yan ay mangyayari dahil sa gawa ng banal na Espiritu. How do you become a new creation? Yan ang tanong. How do you become a new creation? By being born again. Kapag ang isang tao na hiwalay sa Diyos, para siya po ay maging bagong nilalang, kailangan siya ma-born again. Kaya lahat ng tao, pansinin po niyo yung conversation ng istorya. Ang kausap ni Jesus Christ ay si Nicodemus. Siya lang yung pumunta sa kanya nung gabi. Siya lang yung nagsadya. Sabi ng Bible, wala naman siyang kasama. Siya lang. Kasi teacher siya. Nahihiyang magtanong. Eh, pumunta kay Jesus ng gabi, nagsadya. Paano yung papanganak na mo? Sabi ni Jesus, kailangan may panak muli ng tao. Sabi ni Nicodemus, paano yung papanganak mo muli kung matandaan na siya? Makapapasok na ba siya sa nanan? Hindi. Ang ibig sabihin, yung spirit ay, ang pinang sa spirit ay spirit, ang pinang sa laman ay laman. Sinasabi ko sa'yo. Hindi ko naman siya kausap, sinasabi ko sa'yo, lahat ay kailangan ipanganak na muli. Ang kausap ni Jesus Christ ay si Nicodemus, pero ni lahat ni Jesus. Hindi sinabing kailangan sa'yo, hindi mo ipanganak muli. Ni lahat po ng Panginoon Jesus. Sabi ni Panginoon Jesus, Nicodemus, sinasabi sa'yo, lahat
Ibig sabihin, lahat ng tao kailangan ma-born again. Ipinanganak na muli. Kaya nga sinasabi natin lagi yung sinasabi dito pagka nag-evangelize ako, ang pagiging born again ay hindi isang relihiyon. Kailangan mo ma-born again. Pag hindi ka na born again, sa impyerno punta mo. Kahit sumama ka sa akin sa church na ito, ng Church on the Rock International Ministry, kung hindi na mo born again ka, sa impyerno punta mo. Kahit dito ka umaatin, kung hindi ka na po born again, sa impyerno punta. Walang mo relihiyon makapag-iligtas eh. Kailangan ma-born again. Maging new person inside. Maging new creation. Ayan yung sinasabi ng Bible, by being born again and by being a new creation. Yan yung sinasabi ng salita ng Diyos na mangyari sa lahat ng tao na wala sa Panginoon Kristo. Yung sabi po ni Apostol Paul, patungkol po dyan sa new self created to be like God in true righteousness and holiness, sa Greek po ay pistenta. Ang ibig sabihin po ng pistenta, nasa Eros 10 po siya, ibig sabihin past tense is done. Nasa passive voice, done to you. Ibig sabihin, past tense, tapos na. Kailan? Nang ginawa ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay, yung pagiging born again, nang tayo may panganak in the Spirit, nang tayo ma-born again, distenta, tapos na. New self. Yan yung sabi na sa mga Diyos, created to be like God. Ibig sabihin tayo, yung ating spirito, is already like God. Kasi tapos na. Distenta. Ang ating pong spirit, balikan natin yung diagram kanina, ang ating spirit is like Christ. Like God na po siya. Is already like God. Kaya dapat po, si Kristo yung naghahari. Hindi yung atin. Tatawag ako ng tatlong pogi para sa ating illustration. Pumunta kami dito tatlong pogi. Magpakumpapa na raw kayo. Baka, halika na. Pogi ka ba? Halika, tatlo dyan. Ang pagpalagay po natin na ito ay si spirit, si soul, and body. Yan pa na, palagay po natin. Dahil ito pong spirit is already like God and like Christ, ito pong spirit, ito dapat ang naghahari sapagkat si Kristo ang nakaupo sa trono. I-influensyahan dapat niya ito at i-influensyahan ng soul ito. Ganyan. Kaya ito ay nakikinig sa tinig ng Diyos kasi hindi nakaugnay sa Diyos. Like God, ang spirit. Nakikinig sa Diyos by preaching, nakikinig ng message, nagpagbabasa ng salita ng Diyos, nakikinig siya. I-influensyahan niya ngayon yung soul, mag-iiba ngayon ang galaw ng katawan. Kaya pag na-influensyahan niya yung soul, mag-iiba ang kaisipan, new self, new creation, mag-iiba yung kaisipan, mag-iiba yung galaw. Kasi kapag iba na ang kaisipan, iba na ang galaw. Pagka ang kaisipan mo, ikaw ay mayaman o pinayaman ng Panginoon, ay ang galaw mo iba. Hindi mo hinihintay yung bumbay. Hindi mo hinihintay yung mga nagpapautang. Kasi ikaw ay yung nasa isip mo, pinagpala ako ng Diyos. Ngayon, kapag ang spirit ay mahina at masyadong malakas ang laman, dahil meron lamang po tayo isang kalaban sa mundong ito, at siya po ay already defeated na 2,000 taon na may narangal kay Kristo. Pero dahil sa kanyang mga impluensya dito sa mundong ito, ang ginawa ni Satanas, inimpluensyahan ng mundo. At inimpluensyahan niya ang mundo, inimpluensyahan ng mundo ang tao. Inimpluensyahan ng mundo ang tao sa may puro Facebook, puro panonood ng Netflix, gusto puro Robinson, SM.
inuman, sugalan, lahat ng kalayawan. Yun ang gusto, na influensyahan siya. I-influensyahan niya yung soul, yung spirit, hindi niya ma-influensyahan siya pagkat already like God. Malulungkot, namimighati. Yun yung sinasabi ng aklat ng Efeso, ng Holy Spirit, namimighati, nalulungkot. Lumungkot yan. Ganun po yung nangyari. Dahil dapat sa yung nag-i-influensya, malakas ang laman. Dahil ang mga kinakain, puro mga taga-munduhan. Puro mga taga-mundo kinakain. Mga bagay sa mundong ito, yun ang mga kinakain. Puro mga pakalaman. Iba ngayon ang kaisipan, iba ngayon ang ginagawa, ibang ganun yung nangyayari. Nalulungkot, namimighati ang Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit, hindi naman siya umaalis sa isang tao pag na-born again na ng totoo. Ano sabi ng Bible? Namimighati. Meron po bang sinabing umalis? Sa Old Testament, umaalis. Nung tayo na kay Kristo na, hindi na umaalis. Nalulungkot na lang siya. Sabi niya, ako hari. Bakit siya nag-hari? Kakalungkot naman. Kaya dapat, kung tinatawag natin si Lord, bilang hari, hindi ang masusunod ay yung soul and laman, siya! Susunod lang dapat ito doon. Pagka ang bulong ng demonyo ang siyang hindi niya kaya. Ang nangyari, malulungkot to. Pero tingnan niyo po, kapag yung Espiritu ng Diyos ang nasa sa kanya, ang siyang nangyari, ma-influensya nito, at saka yung laman, gagalaw ng ayon sa banal ng Espiritu. Ibig sabihin, ang ibig sabihin nun, nagtatagumpay, nag-ahari si Kristo doon sa isang tao na yun. Kasi tayo bilang tao, meron tayong body, soul, and spirit. Bakit po? Papakita ko po sa inyo, sige, salamat sa inyo. Bakit po ganon? Sabi po na sa salita ng Diyos, ito. This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. Ano po yung ating confidence? Yung ating yung confidence natin. In this world, we are like Jesus. Kaya in the day of judgment, we are confidently nasasabihin sa Panginoon na ako ay tagalangit sapagkat dahil kay Kristo. Dahil nanampalataya tayo kay Kristo. Kaya sabi po ng Bible, in this world, we are like Jesus. Yan yung sinasabi po ng Panginoon. Bakit po? Dahil sa born again spirit na meron tayo, we are like Christ. Kaya umakto tayo as like Christ. Yan yung sinasabi po ng Bible. Kaya lang tayo nakakapaggawa ng masama, nakakaisip ng masama, kasi nai-influensyahan lang tayo ng mundo, dahil ini-influensyahan ng demonyo ang mundo. Ang mundo ini-influensyahan ng tao. Sabi po, no one who is born of God will continue to sin. Walang ipinanganak ang Diyos na nagpapatuloy sa pagkakasala. Because God's seed remain in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. They cannot go on sinning. Hindi siya nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang mga pinanganak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat they have been born of God. Your born again spirit does not sin and cannot sin. Hindi maaaring magpatuloy sa pagkakasala ang taong ipinanganak na muli ng Diyos. Sabi niya kay Pedro, through this He has given us His very great and precious promises,
so that through them you may practice in the divine nature. Meron tinatawag na divine nature. Having escaped the corruption in the world caused by evil desire. Ang nagkakos ng evil desire ng mga masasamang gawain is your sinful nature. Pero sabi sa salita ng Diyos, so that through them, the precious given us na binigay sa atin ng Panginoon and promises, so that through them, you may practice in the divine nature. Yung nature na binigay na sa atin ng Diyos. Ano yung nature na yon? Yung pagiging born again. Ano daw ang kailangan gawin? Kailangan natin i-participate. Sabi pa ng John, ito po yung sabi ng John 4:17, this is how love is made complete. Ano po yun? Among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. As He is, so are we. Kagaya ng inawit natin kanina. Kung sino si Kristo, ganun din tayo. Yun yung na-born again spirit. Kung ano yung katangian ng Kristo, yun din yung sa atin. Tanong ko po sa inyo, ya? Para maano po tayo. Kasi ito yung dapat na nagmamanifest sa atin bilang mga anak ng Diyos. Kung sinabi nagmamanifest, nakikita, nahayag sa ating mga buhay. Si Kristo po, nang siya po ay magkatawang tao dito sa mundo, nag-operate po siya bilang ano? Diyos o tao? Tao. Sapagkat siya po ay nagkatawang tao. Kaya nag-operate siya bilang tao. Nabuhay bilang tao. Hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos. Ang sabi ng Pilipos. Kaya nung siya po ay nandun sa mundo, nag-ooperate siya kagaya natin. Sapagkat si Jesus ay 100% man and 100% God. Hindi 50-50. Hindi 50% man, 50% God. Hindi po ganon. Si Jesus, 100% human nung siya po ay nandito sa mundo. And 100% God. Hindi po natin pwede sabihin na si Jesus kaya nakakagawa ng himala ay dahil Diyos siya. Sabi ng Lord, sabi ng Panginoon sa Bible, kung naniniwala ka, lahat ng ginawa ko, kaya mo rin gawin. Sabi po ng Panginoon, kung naniniwala tayo. Kaya hanggang pinaniniwalaan mo, kung ano sinasabi ng salita ni Diyos, tinatayuan mo, sabi ng Panginoon Jesus, magagawa mo rin. Hanggang naniniwala ka. Ibig sabihin, nung si Kristo nag-ooperate dito sa mundo bilang tao, nagawa niya ang mga himala, hindi bilang Diyos, bilang tao. Kaya nga po si Jesus, ano ginagawa niya, ano ministry niya? Bago siya mag-ministry sa mga may sakit, puro nagpe-pray muna siya. Lagi siyang nagsasangguni sa Father. And after pagbaba niya, dami ng mga tao naghihintay sa kanya at meron ng mga signs, wonder, miracle na ginagawa. Kasi po, that is the ministry of Jesus Christ. Sabi po ng Bible, to heal the broken-hearted and to preach the good news. Yan po yung sinasabi niya sa salita ng Diyos kung ano yung kanyang ministry. In this world, we are like Jesus. Huwag mo nang tawagin si pastor, si leader. Kung nangangailangan ng prayer ng isang tao, ikaw lang, gaya mo gamitin ng Diyos. Huwag mong limitahan yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba ron? Amen. Kung meron kailangan patanggapin sa Panginoon, kung meron kailangan ipag-pray, kung meron kailangan demonyong palayasin, ikaw lang ay sapat na. Amen. Dahil si Kristo ay nasa iyo. Amen. Huwag mo pagdududahan na si Kristo ay nasa iyo. Paniwalaan mo na si Jesus ay nasa iyo. Amen. Sabi ng Bible po yan, in this world, we are like Jesus. Kung ano ang ginawa ni Kristo, sabi ng Bible, magagawa nyo rin kung kayo'y nanampalataya sa Kanya. Kaya yung ating born-again spirit, like Jesus, like Christ,
yung ating soul being like Christ. On the process, papunta ron. At yung ating at sabi po ng salita ng Diyos, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed. Sabi niya, are being transformed. Ano po yung transform na yun? Into His image. Alin po yung tatransform? Yung ating soul. Kasi yung ating soul is binubuo ng mind, will, and emotion. Mind, will, and emotion. Kapag ka nabago ang ating isip, mababago yung ating gawa. Kaya ang requirement, sabi ng Panginoon si Cristo, are being transformed. Sa Greek, yung transform ay metamorpho. Diyan din hinano ang salitang metamorphosis. Sa metamorpho na yan. Transform, are being transformed. Kasi yun, metamorpho. Nagbabago. Tingnan nyo. Yung ating body will be like Christ. Will be. Papunta. Yung ating soul on the process, yung ating body, papunta. Kasi ang Holy Spirit is already like Christ, ang soul is being like Christ on the process, at yung ating body will be like Christ. Kagaya niya, glorified body. Pagdating ng panahon, kung hindi umabot, kung hindi tayo ma-rapture, kung tayo mamatay, mapapalitan yung ating katawan ng incorruptible body. Kagaya ng Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon, it will be done. It is being done and already done. Kita niyo ba? Yung tatlo po na yan, yung spirit, already done. Tapos na, ginawa na ng Panginoon sa atin. Yung soul, it is being done. The process. At yung ating body, it will be done in the future. But our citizenship is in heaven. Kaya po papalitan yung ating body ng incorruptible, ng glorified body, sapagkat, ang sabi ng salita ng Diyos, ang ating tunay na tahanan ay ang langit. And we eagerly await a Savior from there. And the Lord Jesus Christ, who by the power that enabled Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Yung katawan po natin ay papalitan ng glorious body sapagkat tayo po ay hindi panlupa, tayo ay panlangit. Amen. Kaya yung ating focus, ang sabi ng Apostol Paul sa mga Kristyano, ang focus natin is not things here on earth, but things in heaven. Yung mga bagay na hindi nakikita, yun yung focus ng ating pananaw, yun yung focus ng ating buhay, yun yung focus, kapag yun ang totoong pag-asa po natin. Hindi dito sa mundong ito. Ang mundo nito ay lilipas, mawawala. Pansinin niyo ang mundo. Ang mundo ito po ay ang ginagawang paraiso ng mga taong wala kay Kristo. Abot ang pagpapayaman, hindi mo sinasabing masamang yumaman na. Okay yun, lalo at na kay Kristo ka. Dapat mayaman ka. Bakit? Sapagkat dapat kang magamit ng Diyos at ang yaman mo para sa kaharian ng Diyos to expand the kingdom of God here on earth. Amen. Maging supporter ka ng Panginoon sa kanyang gawain. Yan ang purpose ng Diyos, kaya kanya payayamanin. Sino gustong yumaman ng buhay? Amen. Ang purpose kung bakit ka mayaman, huwag mong kalilimutan to support the kingdom of God to expand para lumawak ang kaharian po ng Diyos. Sabi po niya, ang ating pong spirit is regeneration, sanctification, and glorification. Darating yung panahon, yung ating spirit is already like God. Ang tawag doon, regeneration,
Yung ating soul ay ongoing, on process, at tawag doon, sanctification. At yung ating namang body ay darating yung panahon, will become glorification. Like Jesus. Yan yung nais ng Panginoon na mangyari sa atin. Kaya nga ang sabi ng Bible ay metamorpho or metamorphosis. Ibig sabihin, nagkakaroon ng transform mula sa uod, magiging isang magandang paru-paro. Galing tayo sa lusak ng kasalanan, hinango tayo ng Diyos, papunta sa isang magandang buhay na nais ng Panginoon para sa atin. Ephesians 4:24 sabi po, and put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Sabihin natin, true. True. Bakit kaya? Sinabi ng Apostol Pablo, true. Righteousness and holiness. Pag sinabing true, ano opposite? False. Ibig sabihin, kaya sinabi ng Apostol Pablo na ang true righteousness and holiness. Kasi merong false, merong mali na righteousness and holiness. Kaya mahalaga po, makita po natin yung totoo. Ano po ba yung totoo na sinasabi ni Apostol Pablo? Maganda po na makita po natin to. Kasi sabi po niya, and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Ano yun? Ano yung true na sinasabi ng Apostol Pablo? Ano yung turo ni Apostol Pablo patungkol sa true na ito? Huwag tayong palinin lang kasi mayroong false righteousness and holiness. Tuturo ko po sa inyo kung ano yung true righteousness and holiness. And be found in Him, not having a righteousness of my own that's come from the law. Philippians 3:9. But that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on base of faith. Tingnan po ninyo. Mayroon ng dalawang katotohanan po dyan. Ang sabi nila, may nagtuturo di umano, ayon kay Apostol Pablo, na ang pagiging righteousness and holiness, para daw ikaw ay maging righteous and holiness, ay sundin mo raw ang mga sumusunod. Number 1, number 2, number 3, number 4, 813 laws. Ay malulos ka na, hindi mo pa masusunod yan. Lahat daw ng law, sundin para ikaw ay maging righteous. Sabi na nagtuturo. Pero sabi na ko, but that which is true, faith in Christ, the righteousness that's come from God on the basis of faith. Ibig sabihin, false righteousness come from the law by works. At yung true righteousness comes from God by faith. Sino ang gusto mong sundin para maging matuwid ka? Sumunod sa mga laws, sa mga batas para maging matuwid? O manampalataya kay Kristo by faith, ikaw ay matuwid na? Hindi natin makakaya sa pagsunod. Bakit po? Yung 813 na batas, akala kasi natin 10 utos lang, mga kapatid. Kung susundin natin ang talagang utosan, Old Testament, hindi po 10 utos lang yan. Ang utos po ay 813. Kung susundin po natin yon, dapat sundin natin lahat. Kasi kung isa lang ang masuway mo doon, bali wala na. Parang chain po yan, kadena. Isa lang ang malagot, wala na lahat. Halimbawa, ang kabanalan ay ito. Meron akong chain. Yung chain na yan, yun yung mga law. 1, 2, 3, 4, 5. Para makuha ko yung kabanalan. Eh, may isa lang mapagod doon. Ay, hindi ko makukuha. Mahihina ko pa ba yan? Wala na. Yun yung law.
Salamat sa Diyos dahil kay Kristo, ipinilang tayo matuwid dahil sa ating pananampalataya. Purihin ang Panginoon! Hallelujah! Dahil tayo ibinilang ng Diyos na matuwid dahil kay Kristo, ang sabi po ng Bible, salitang, for we maintain that a person is justified, pinawalang sala, by faith, apart from the works of the law. Amen. Sabi po ni Paul yan sa Roma, tayo po ay napawalang sala dahil sa pananampalataya, hindi dahil sa pagsunod sa mga batas na ito. Ang ibig sabihin po ng justify sa Greek word ay dikayo. 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 Bakit di kayo? Dahil ang pag-justify ay by faith si Kristo. Hindi kayo. Amen. Declare righteousness. Justify, di kayo. Declare righteousness. Justification, ibig sabihin, dikayosis. Righteousness, ibig sabihin, dikayosune. Ibig sabihin po, yung dikayosis, dikayosune, ay iisa lang po ang ibig sabihin, justify, justification, and righteousness. Yaman ang ginawa ni Kristo sa ating mga buhay. Hallelujah! Pansinin nyo, kapag ang paggawa natin ng pagiging kabanalan ay dahil sa ating ginagawa, ang tao magiging mayaman. Dahil ka naging matawid, ang dami kong ginawa. Ang paglilingkod ko, mula doon hanggang doon. Mula puno hanggang dulo ang aming paglilingkod. Kaya, banal ako. Yabang. Tapos, ang pagiging holiness natin, bakit ako holy ito? Sabihin natin gano'n. Kasi kayo mga tamad dumalo ng prayer meeting, hindi kayo nagpa-fasting, puro kayo eating. Kaya ako, holy. Buti na lang hindi po sa ating mga ginawa mga kapatid. Nasa ginawa ng ating Diyos ang pangyarihan. Si Jesus na nagkatawang tao para sa ating mga buhay. Salamat sa ating Panginoong Diyos. Dahil sa kanyang ginawa, tayong lahat ay napawalang sala, nagkaroon ng justification, at tayo ay naging righteous and holy sa kanyang harapan. Ang righteousness and holiness, false righteousness and true righteousness. False righteousness comes from law by works, tinatawag na reward. Pag may ginawa ka, may reward ka. Para ka lang sumali sa Olympics. True righteousness comes from God by faith. It is a gift. Regalo po ng Diyos ang righteousness. Hindi pinagtatrabahuhan. Ginawa ni Kristo sa atin. Binigay, regalo. Wala tayong gagawin. Only faith in God. Hindi reward. Iba po yung reward. Ang reward po mga kapatid ay iba sa gift. Ang reward ay bibigay kapag ikaw ay may ginawa. Kapag nanalo ka sa Olympics, kapag nanalo ka sa palaro, sa paligsahan, reward yung meron. Meron tayo yan sa Diyos. Kapag ikaw ay Kristiyanong masigasig sa paglilingkod sa Diyos, hindi gift ang meron ka, reward. Ang righteousness ay hindi po siya reward, gift siya. Ang salvation ay hindi siya reward, gift din po yun. Ibig sabihin, wala tayong ginagawa, binigay ng Diyos dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. Romans 5:17, for in by the trespass of the one man, death reigned through that one man. Dahil sa pagkakasala ng isang tao, nagari ang kamatayan, how much more will those who receive God's abundance provision of grace and of the gift of righteousness. What is the righteousness? Gift. Sabi po ng Apostle Paul, kaya ang righteousness, sinasabi ng Panginoon, ang true righteousness is
gift from God. Regalo ng Diyos. Yan ang sinabi ng Apostle Paul. It is a gift from God. Ano pa? How did we become righteous and holy? How? The answer is by faith in Christ and His finished work on the cross. Kapag nananampalataya tayo kay Kristo at sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, tayong lahat ay binibilang na righteous and holy in God's eyes. Tayo po lahat ay banal matuwid sa pananaw ng Diyos. Corinto 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Dahil kay Kristo, in Him, referring to Christ, we might become the righteousness of God. It is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness, and redemption. Lahat po ng yan ay gawa ni Kristo para sa ating lahat. Una, righteousness and holiness, the affirmation. Ako affirmation, God is righteous and holy. Pangalawa, the imputation through Christ and His finished work. Pangatlo, the declaration. Righteous and holy forever. Yan yung declaration para sa atin. Ano po siya? Made perfect. Sabi po ng Hebrew 10:14, or by one sacrifice, referring to Christ's finished work po, He has made perfect forever those who are being made holy. He has made perfect. Ibig sabihin po ng righteous and holy. Kailan? Forever. Those who are being made holy. Yung pong made perfect, yan po ay nasa Greek word na teligio. Ang ibig sabihin, perfect tense, completed. Completed action with ongoing result. Yung ginawa ng Panginoon ni Jesus Cristo, made perfect is completed. Wala na idadagdag. May dadagdag pa po ba tayo? Hindi po natin kayang magdagdag sa ginawa ng Diyos. Kaya sabi niya, nung siya nakapako sa krus ng Kalbaryo, ano ang kanyang sigaw? Testelestai! It is finished. Tinapos na ng ating Panginoong Jesucristo. Wala na tayong kailangang idagdag sapagkat siya na ang gumawa ng lahat. Purihin ang Panginoon! Hallelujah! Si Kristo na po ang siyang gumawa ng lahat. Wala na tayong kailangang pang idagdag. Eh bakit tayo naglilingkod pa? Eh syempre naman, dahil sa ginawa ni Kristo sa iyo. Ano yan, magiging tamad ka? Bawal ang tamad kay Kristo. Kaya tayo nagiging masipag sa paglilingkod lalo sa Diyos dahil kasi pagsipag naman talaga dahil sa ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya tayo nagiging masigasig sa paglilingkod sa Diyos. Talagang kasigasig-gasig, talagang karapat-dapat lang talaga sapagkat ang Diyos na nagbigay ng kanyang buhay ay higit sa ginagawa natin. Sino gusto mapako sa krus? Ang pagkapako sa krus po, yun ang pinaka mahirap na bitay ng panahon po na yan. Alam niyo po pala ang istorya, pag pinako sa krus, dapat 3 araw kang mamamatay sa krus. At habang nakaganon ka, eh siyempre masakit yan. Nakapako. Hirap kang huminga kasi naiipit yan na, nahulog ka. Hirap kang huminga. Eh ang gagawin para makahinga yung isang nakapako sa krus, titiisin yung pako dito, pako sa pako, ubusan lang na lang, lupuhan ng buong hininga. Kaya abuti siya ng 3 araw. Si Kristo kaya hindi naman ng 3 araw dahil sa gawa ng kanyang bubog sa lanihano. Sobrang hirap na niya. Hindi niya makaya itaas pa rin yung katawang lupa. Ganun po kahirap yung kanyang ginawa.
Kaya yung sinang nakikita natin nagpapapako ng mas mahal na araw, hindi nga namatag eh. Yung isa kong nakita kong pinapako eh. Gumalang gewang yung krus eh. Nalaglag. Susuntukin ko yung nagpako sa kanya. Ba't nalaglag siya? Bakit po? Walang makagagaya sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Tapos na para sa atin. Ang kailangan naman sa tao, manampalataya sa ginawa na tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Panampalatayaan na lang, tapos na po, hindi na natin kailangan maghirap. Ayaw nga ng Panginoon Diyos na maghirap nga tayo eh. Tapos gagawin natin yung ganun, pasang-pasang pang gagayahin natin ng Panginoon. Hindi pa pwedeng gayahin. Dahil lahat ng gagaya, iniinsulto lang ang Diyos, hindi natutuwa ang Diyos. Insulto lang po yun. Paano po insulto? Halimbawa, itong pulpito, pinunasan ni Renz na napakakita. Ang ganda. Tapos namin, kahit nakita ko makitab na, pinunasan ko pa rin sa harap ni Renz. Sa isip niya, hindi pa kaya yung ginawa, kaya malaki. Ano po ibig sabihin? Insulto. Lahat ng gagawin ng tao para bayaran ang kanyang pagkakasala sa ginawa ni Kristo. Kaya gusto lang ng Panginoon Jesus na kayo nagawin natin, maniwala, manampalataya sa tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Hindi na tayo mahirapan. Amen? Amen. Hallelujah. Sige, palapakan niya po natin ang mga Panginoon. You deserve the glory, honor, and praises. Hallelujah. And pang-apat po, dito tayo tatapos, the application. The application. Ano po yung application? Number 1, always be thankful for the gift of righteousness and holiness. Lagi po natin pasalamatan din, magpe-pray tayo. Tama, salamat sa righteousness and holiness na ibinihis mo sa akin. Hindi ko kayang gawin ito sa sarili mo lang, hindi ko kayang bayaran ito sa sarili mo lang. Tanging ikaw lang ang makapagbibigay ito sa akin upang makaharap ako sa iyo araw-araw ng aking buhay. Maraming salamat po sa iyong regalo, kabanalan at katuwiran. Dahil ako ngayon ay naging karapat-dapat sa iyong harapan. Lagi po natin pasalamatan ng Diyos sa kanyang ginawa. This gratitude help us cherish our new identity in Christ and live in a way that reflect the grace we have received. And live in a way that reflect the grace we have received. Pakita po natin lagi yung ating gratitude, yung ating pagpapasalamat sa ginawa ng Panginoon sa Kristo. Pangalawa, embrace your new identity in Christ. Yakapin mo yung ginawa ni Kristo sa iyo. Ikaw ay meron ng bagong pagkatao at yung bagong pagkatao po na yon ay ang kalarawan na ginawa ng Diyos. Let this new identity in Christ shape your thoughts, word, and action. Everything. Shape your thoughts, word, and action, everything. Yan yung nais po ng Panginoon. Nakita si Kristo sa ating mga buhay. Do not conform, sa ating Bible, to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ano po yun? Anakaino. Ibig sabihin, anakaino, transform, renewing of your mind. Lagi tayo nagbabago ng ating isipan kung ano ang mabubuti para sa ating Diyos na makapangyarihan. Pangatlo, enjoy the freedom of your new identity in Christ. Enjoy natin yung freedom na mayroon tayo. Oh, happy day! Oh, happy day! Jesus was, ano yan? May sin take away. Ibig sabihin po mga kapatid, pinalaya tayo ng Panginoon, pinatawad tayo ng Panginoon, enjoy the freedom
of your new identity in Christ. I-enjoy po natin yung ginawa ni Kristo para sa atin. This is new identity in Christ liberates you from the burden of guilt and condemnation, allowing you to live confidently in God's grace with great joy. Sabi po ng Bible, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala nang anumang hatol ang sino mang nakipag-isa kay Kristo. Kaya kung tayong lahat ay na kay Kristo, tayong lahat ay sagot ng biyaya ng Diyos. Pangapat, reflect your new identity in Christ to those around you. Kailangan nagre-reflect yung ating bagong pagkatao sa ating mga kasalamuha, ka-office mate, kaklase, kapitbahay, lahat ng ating mga nakakasalamuha, nakikita si Kristo sa ating mga buhay. Si Jesus, ang isang nakikita, reflect your new identity in Christ to those around you. Amen po ba? Kailangan nakikita si Jesus sa ating buhay. Nakikita yung kabanalan na ibinigay sa atin ni Kristo sa ating mga buhay. Yan yung expected ng Diyos. Yan yung application na kailangan po natin gawin sa ating mga buhay. Let your new identity in Christ shine like star in this darkness world. Through your thoughts, words, and action. Nakikita, nagliliwanag ang ating buhay. Nagliliwanag ang ating identity dahil kay Kristo. Pinakikita natin sa tao, sa ating kaisipan, sa ating mga sinasalita, sa ating mga gawa, kung sino si Jesus sa ating mga buhay. Amen. So that you may become blameless and pure children of God without fault in warp and crooked generation. Ano pa? Then you will shine among them like stars. Nagliliwanag ka dahil sa ginawa ni Kristo. Nagliliwanag ka dahil yan ang ginawa ng Panginoon Jesus. Dahil sa identity na meron tayo, we are a child of God. Righteousness and holiness. Ano po yung una? Righteous and holiness. Pangalawa? Finished work. Pangatlo? And pangapat? Ano po yung application? Always be thankful for the gift of righteousness and holiness. Pangalawa? Embrace your true identity in Christ. Enjoy the freedom of your identity. And pangapat? Yan pong application po na yan. Yan ang dapat na makita sa atin bilang tayo ay mga nakay Kristo Jesus. Amen! Amen! And big idea, in Christ, I am righteous and holy like God. Everybody say, in Christ, I am righteous and holy like God. Tayo po tayong lahat. Para may puwersa. Amen? Everybody say, big idea, in Christ, I am righteous and holy like God. Confident po ba tayo yan, mga kapatid? Amen. Dahil sa ginawa ni Kristo, hindi sa ginawa natin, ha? Tayong lahat ay righteous and holy. Confidently, sabihin po natin, in Christ, I am righteous and holy like God. Dahil sa ginawa ni Kristo, tayong lahat ay matuwid at banal kagaya ng Diyos. Bakit po kagaya ng Diyos? Sapagkat tatay natin ng Diyos at anak tayo ng Diyos. Sino magiging kagaya natin? Sino gusto mong maging kagaya? Kaya po tayo ay righteous and holy sapagkat ang ating Diyos ay righteous, ang ating Ama sa langit ay banal. Ama Diyos, marami pong salamat sa kabutihan po ninyo. Tulungan niyo po kami na yung application po na tinuro niyo po sa amin.
mangyari po sa amin ito na ikaw yung makita, ikaw yung mahayag sa aming buhay, sa aming iniisip, sa aming sinasalita, sa aming mga gawa. Ikaw po yung mapapurihan, aming Ama. Tulungan niyo po kami ng biyaya mo. Naniniwala po kami, aming Amang Diyos, na magagawa namin ito dahil sa tulong ng iyong biyaya sa amin. Hindi namin kaya sa aming sarili lang, magmamalaki lamang po kami sa iyo. Tulungan niyo po kami, aming Ama. Hayaan mo, aming Amang Diyos, na sa harapan po ninyo at harapan ng mga tao, makita nila na meron kaming Kristo sa aming puso. Meron kaming Diyos na banal at matuwid. At yung kabanalan at katuwiran ng Diyos ay ibinihis na rin sa amin dahil sa ginawa ng Panginoon Hesus sa krus ng Kalbaryo. Amang Diyos, marami pong salamat sapagkat nakilala ka namin, nagpakilala ka sa amin. Dahil doon, nakita namin ang gusto mo sa buhay namin ay maging ganap, kasiyasiyang, pinagpala, masagana. Sapagkat ito yung nais mo sa buhay po namin. Marami pong salamat, aming Ama. Hayaan po ninyo na lagi kang malugod sa lahat ng aming mga iniisip, sinasalita, at aming ginagawa. Sapagkat ito yung tinitingnan ng tao sa amin. Ito yung binabantayan ng tao sa amin upang i-condemn kami. Ito yung binabantayan ng demonyo sa amin upang i-condemn kami. Ama Diyos, tulungan mo kami na mabago ang aming isipan, ang aming puso, ang aming gawa, ang aming mga salita. Upang lagi kami makapagbigay ng lugod sa iyo. At hindi lang sa iyo, kayo na rin sa aming kapwa. Maraming salamat po, aming Ama. Maraming salamat, Panginoon Hesus, na tungkol sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Dakila ka, tapat ka sa aming buhay. Hayaan mo ang Diyos na patuloy na umanifest sa amin ang iyong mga salitang ito at lagi po namin matandaan at ipaalala niyo po lagi sa amin. Wala kaming ipagmamalaki sa iyo. Lahat ng meron kami ay biyaya niyo lamang sa amin. Regalo niyo lamang sa amin. Sa aming kalagitnaan, walang maitaas na pangalan maliban sa pangalan ng Panginoon Jesucristo na tumulong sa kaligtasan. The name above every name. The name above all name. Maraming salamat po, aming Ama. Luwalhatiin ka, dakilain ka, sambahin ka, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Hallelujah.